Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise be the name of Jesus. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, Luke chapter 4, verses 14 to 21. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanatay 4, simula talatang 14 hanggang 21. Ganito po ang mababasa ng Ebanghelyo sa wikang Ingles, Luke chapter 4 verses 14 to 21. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He taught in their synagogues, and everyone praised him. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom, and he stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him, and he began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." Palakpakan ang buhay na Diyos. Bumalik si Jesus sa Galilea, at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga. Dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindid siya upang bumasa, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa kanya ang Espiritu Santo o Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Ninunod niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Ating palakpakan ang Panginoon malakas. So, araw na po tayo naupo sa napakagandang presensya ng ating Panginoon.
Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. At isang pinagpalang hapon, gabi, araw ang bati ko sa inyo na nakatunghay sa video recorded broadcast through Kapahayagan TV YouTube channel at Facebook page. Saan handa po tayo, sa handa po kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandali po ito. Tandaan po natin lahat, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Pulihin natin ang malakas ng Panginoon. Kung kayo magtataka kung bakit recorded itong ibabahagi ngayong hapon. Una, kung ilalagay ko pa sa Facebook o sa YouTube, kung anong iniisip ng tao. Amen. Kaya naisipan kong gawin yung video recorded itong ibabahagi sa inyo. At I think nabasa na po last week yung liham paanyaya mula sa ating monitoring head. Ano po? Yung po tungkol sa ating Mass of the Holy Spirit at fourth quarter enhancement ng buong tapat pa sa January 31. Gusto ko po sanang basahin uli, kaya lang baka kainin yung oras ng i-preach ko. Amen po ba? Now, ito po ang ulo ng makalangit na balita na ibig kong ibahagi sa inyong lahat ngayong hapon at maging sa mga sumusubaybay sa digital platforms ng Kapahayagan TV. Tatawagin ko pong to fulfill the scriptures upang matupad ang kasulatan. According to Luke chapter 4, verse 20 and 21, then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him, and he began by saying to them, "Today the scripture is fulfilled in your hearing." Dinulog niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan, samantala nakikinig kayo." Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ito po ay pasimula ng public ministry ng ating Panginoong Yesus matapos magwagi ang Panginoong Yesus mula sa panukso ng demonyo sa ilang. Amen. Yan po ay kung saan makikita na naghahayag ang Panginoong Yesus, kung saan nagsimula sa sinagoga para ipangaral ang salita ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Amen po ba? Amen. Now, paano natin sa anong uri upang matupad ng nasa kasulatan? In what kind to fulfill the scriptures? Una sa lahat, higit sa lahat,
ang unang uri upang matupad ang bahagi ng kasulatan ay ito, upang ipangaral sa iba o upang ipangaral sa lahat o sa mga maralita ang mabuting balita, to preach the gospel to the poor. Sinong tinutukoy na poor? Poorest of all poorest. Amen. At makikita natin sa Luke chapter 4 verse 88 ng pasahe ni Kristo Jesus ang aklat mula kay Prophet Isaiah na nagsabi, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita." Amen. Now, ano ibig sabihin nito? Sa pamamagitan ng mensaheng kapahayagan ng Diyos, tayo'y hinirang ng Diyos upang ang kanyang mensahe ay ipangaral sa lahat. Amen. Kaya tuwing magsisimula ng aking ipapahayag, lagi kong sinasabi ang ulo ng makalangit na balita. Amen? Amen. Now, ano pong pinagkaiba ng headline na panlupa at headline na panglangit? Yung headline na panglupa, pag sinambit ng angkor ng isang news program sa ulo ng mga nagbabagang balita. Bakit nagbabaga? Sapagkat yung mga nangyayari sa ating paligid na ibabalita ng mga news anchor, nagbabaga, nagliliyak, nag-iinit. Subalit, kakaibang headline ang dapat ituon sa isip, puso, at diwa ng mga naghahanap ng solusyon sa bawat suliranin. Ano yun? Ang ulo ng mga makalangit na balita. Amen. Purihin ang Panginoon. Bakit may balitang panglangit? Anong sabi ng Panginoong Yesus? Matthew chapter 4 verse 4. It is written. Sa Tagalog nasusulat, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen. Amen. Yung mga pumalakpak ng malakas, may promise mula kay Lord. Amen. Amen. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, sabi ng Panginoon, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Diyos. Amen. Kapag sinubukan mo ituon ang paningin sa mga balita ng mundo, katulad ng sinabi ng isang host ng Golden Globe, zero mention daw ang Diyos. Kaya ano nangyayari? Matapos sabihin ng ganon,
natupok ang apoy. Amen. Amen. Pero mayroong isang hindi napinsala. Bakit kamo? Sapagkat yung isang tahanan na hindi tinupok ng apoy, sinelyuhan ng banal na dugo ng Panginoon. At kung may-ari ng bahay na yun, nakatuon sa salita ng Diyos. Amen. Palakpak ninyo kay Husband ng kalatoy na to. Amen. Amen. So yan ang unang uri upang matupad ang nasusulat. Ipangaral sa lahat ang mabuting balita. Yan po ang mensahe nagbibigay kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Mensahe nagbibigay lakas. Mensahe nagpapalaya mula sa udyok ng espiritu ng kaaway. Mensahe nagbibigay pag-asa. Kaya pinagdiriwang ng ating simbahan ang tinatawag na Ordinary Jubilee Year of Hope. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na pinapangaral, lahat tayo, kabilang ang inyong abang lingkod, ay patuloy na naglilingas ng pag-asa buhay kay Yahweh Eshon. Amen po ba? Amen. Now, ano naman ang pangalawang uri upang matupad ang nasusulat? According to verse 18b ng Luke chapter 4, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Sinugod niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Amen. To proclaim freedom for those who have been imprisoned. Bigyang laya sa mga taong ikinulong ni Satan dahil sa sa uri na tinatawag na kasalanan. Amen. Amen. Kaya tayo kinulong ni Satanas paano? Para gumawa ng kamalungtutan. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Kagaya na nabasa ko ng isang nag-message sa aking personal Facebook account. 3 years daw hindi na nakakabayad, hindi pa nabayaran yung pagkakautang. Hallelujah. Paano ka lalaya sa pagkakautang? Paano ka lalaya sa utang? Ha? Kung panay ang tago, kung panay ang kalimot, totoo o hindi? Totoo. Napakahina. Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Akala ko sinungaling. Palakpakan siya din ng malakas. Kaya, bato-bato sa langit ang tamaan ng mensahe kapahayagan ng Diyos. Kapatid, kung gusto mo makalaya sa utang, isuko mo ang sarili mo sa Diyos. At kapag pinakinggan mo ang mensahe ng Diyos, tiyak, lahat ng utang na hindi mo binayad, babayaran ng Espiritu ni Yahweh Eshon. Amen. Amen.
Sabi nga ng ating punong lingkod, one of those healing messages, hindi ka na mangungutang. Amen, Lord. Anong gagawin mo? Magpapautang. Manghihirap. Sabi ng ating Santang Leader. Amen. Hindi ka na mangungutang. Bagkos magpautang. Amen. Amen. Na magpautang. Amen. Kaya, ang iba, tinamaan lang ng mensahe, nagagalit. Amen. Sabi nga ng isang segment ng isang noontime show, huwag gayon. Huwag ka nang gayon. Huwag ka nang gayon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, friendship. Huwag ka nang ganon. Anong sabi ng katabi niyo? Tawag ko, kalahati amen, kalahati walang sagot. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Paano tayo nalaya sa bihag ng kasalanan? Amen? Kung nakatuon ang pandinig sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Patatandaan ko po yung kinwento ng ating mahal na obispo, Bishop Terbacani, yung isang mayaman nag-attend ng mass and healing rally. Ang saya. Whole half day after na yun, pagdating sa bahay, tinanong niya yung kanyang katulong, Itay, naplansya ko na ba yung aking isusuot? Ang sabi ng katulong, ay sus, madam, nakalimutan ko po gawin ang pinapagawa mo. Alam mo, biglang nagat ang sabi, pambihira. Simpleng utos lang, hindi mo ba nagawa-gawa? Alam mo ang sagot ng katulong niya? Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Purihin natin ang malakas sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya, tandaan po natin, anong unang uri upang matupad ang nasusulat? Ipahayag sa lahat ang salita ng Diyos. Ano naman ang pangalawa? Upang bigyang kalayaan ang mga nabilanggo. Ano tinutukoy na bilanggo? Bilanggo sa kasalanan. Amen? Amen po ba? Purihin natin ang malakas ng ating Panginoon. Now, ano naman ang pangatlo? Pangatlong uri upang matupad ang nasusulat. Eto, upang makakita ang mga bulag at bigyang kaluwagan
ang mga sinisiil. Verse 18c of Luke chapter 4. And recovery of sight for the blind, to release the oppressed. Laya. Lahat na mga nabulag sa katotohanan, lahat ng tao nabulag sa maling impormasyon sa social media. Hallelujah. Amen. 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 Kaya ang demonyo gusto gamitin ang social media para linangin ang tao. Amen. Amen. Pero wag ka, kapatid. Mahalaga ang turo na mga natuturo sa mga catechists at mga theologists. Sabi ni Pope Francis, use the social media to proclaim God's living word. Amen po ba? Marami ang nagbubulag-bulagan, kaya hindi nakatuon ang paningin sa naghahayag ng mabuting balita. Amen po ba? Marami ang mga nag-aaksaya ng oras para mag-banding-banding sa maling pasyalan. Lalo-lalo na ang binibenta yung mga laruan na kayo may sabi na hindi ako. Purihin natin ang malakas ang Panginoon. Amen. Subalit dahil sa salita ng Diyos, yung ating kabulagan sa lumang pagkatao ay muling i-restore ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Iyong mga sinisiin, anong klaseng pagsisiil mayroon ang tao? Sino makakahula? Anong klaseng pagsisiil mayroon ang tao dito sa balat ng lupa? Kasalanan. Ha? Kasalanan. Relasyon, pamilya. Kahirapan. Lalo na gumagawa ng mga maling relasyon. Hallelujah. Subalit nang dumating ang mensahe kapahayagan ng Diyos, lahat ng mga sinisiil ay bibigyan kaluwagan. Amen po ba? Amen. Bibigyan kaluwagan yung mga sinisiil. Amen. Sinisiil saan? Kasalanan. Sa pagkakamali. Amen. Saan ba ako nagkamali? Amen? Lahat tayo nagkamali, kaya tayo sinisiil. Amen po. Amen? Amen. Kaya, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, kung hindi mo maranasan, nabigyan ng kaluwagan, ituon mo ang isip, puso at diwa sa mabuting balita na galing sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos.
Amen. Amen. At ito po ang pinakaapat at huling uri upang matupad ang nasusulat. Makinig ang may pandinig at may paningin. Sabi sa Luke chapter 4 verse 19, to proclaim the year of the Lord's favor at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Amen. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, Amen. ipahahayag ang pagliligtas na gagawin dito sa balat ng lupa ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya mahalaga po ang tinatawag na Year of the Lord's Favor. Lord's favor. Sa iba, kung ano-ano mga katulad ng mga katulad sa January 29, anong sineselebrate ng Filipino-Chinese community? Year of the Snake, Jesus Mario Joseph. Year of the Lord. Kung sa mga Chinese, may Year of Water Snake na sinasabi sa mga naniniwala kay El Shaddai, Year of the Lord's Favor. Hindi lang basta yayaman, pasasagalain tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya, if I were you, dito sa lugar ng Gutierrez Compound, magsama pa kayo ng maraming kapitbahay dito. Amen. Para makilala nila kung sino si El Shaddai sa ating buhay. May bonus yung mga pumalapak ng malakas na El Shaddai. Amen. Kaya sa lahat ng uri upang matupad ang nasusulat, remember itong salita na galing sa Panginoon. Sabi nga, magpakatatag kayo at huwag matitingan. Magpakasipag kayo para sa gawain ng Panginoon. Yamang alam natin, hindi masasayang ang ating pagpapagod. Amen? Amen po ba? Kaya, kung ako ay tatanungin niyo, ang pipiliin ko, appointment kay El Shaddai. A-attend siya, a-attend ako, a-attend tayo. Mula sa simula hanggang matapos ang aking message. At kung ako ay tatanungin niyo, ang pipiliin ko, appointment kay El Shaddai. Paalan siya,
Pipiliin niyo ba ang appointment kay El Shaddai? Sino ka sabing pipiliin niya ang appointment kay El Shaddai? Promise ko yan kay El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon ng malakas. Amen? Amen. Kaya, idulog natin sa ating Panginoon na ang ating bansa, Amen. lalo-lalo na papalapit natin ang tawag na midterm election. Hallelujah. Nawa, gawing malinis, payapa, at umulan ang bayang pinili ng buhay, banal at makapangyarihan ng Diyos. Kaya malapit, kaya pati pamilya muna itaguyod. Amen. Salamat sa inyo po, Amen. Amen. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. At bilang pangwakas ng mensaheng ito, brothers and sisters in Christ, to fulfill the scriptures, remember this. Let us proclaim the good news. The good news. Let us proclaim freedom for those who have prison by Satan, to recover of sight for those who have blind, Blind. Amen. Makakita ang mga bulag. to release the oppressed, Release to oppress. and to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Purihin natin ang Panginoon. May natutunan po ba kayo? Meron po. Sino nagsasabi Marami. natutunan? Woo! Yung pagtasa, yung pag-responde, parang walang kalatoy-latoy. Purihin natin ang mga sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pipiliin ko. Tayo na po kayo. Amen. Ano mas magandang healing song na nakaugat sa mensaheng ito? Trust. Trust. Manalig tayo Amen. Faith. sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Lahat ng sitwasyon sa ating buhay, upang tuti ang nasusulat na ipinahayag na galing sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Taas ang inyong mga kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating sarili sa Panginoon. Manalig tayo sa ating Panginoon.
Manalig ka lang, kumapit ka lang. Amen. Yan ang mensahe ng awiting ito. Upang ang lahat ng suliranin, lalo na sa mga nangyayari sa ating paligid, ay magliliwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. At maliwanag ang sinabi ng Panginoon, natupad ngayon ang bahagi ng kasulatan, samantala nakikinig kayo. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katubang, manalig tayo kay Kristo Jesus. Siya mismo nagsabi, humayo at gawing alagad ng lahat ng bansa. Amen. Bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. At turuang sumunod sa lahat ng kanyang ipinagagawa. Amen. Tandaan po natin, kasama natin ang ating Panginoon hanggang sa wakas ng panahon. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, ikaw na nanonood sa digital platforms, isuko mo ang sarili mo kay Jesus. Amen. Manalig ka lang, kumapit ka lang, Amen. at tiyak, lahat ng suliranin sa iyong buhay, susolusyonan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Isuko mo ang iyong sarili sa Panginoon, Yes. at tiyak, bibigyan ka ng Panginoon ng panibagong lakas at panibagong pag-asa upang lahat ng bagay na nagpapalubog sa iyo aahunin ng Panginoon. Amen. Taas ang inyong kamay, sabihin po natin lahat, Panginoong Hesukristo, Panginoon sa Kristo, isinusuko po namin sinusuko po namin ang aming sarili ang aming sarili sa iyong sa harapan. iyong harapan. Patawarin mo kami Tawarin mo kami sa aming mga pagkukulang mga kagulang, at pagkakasala kasala, sa isip, sa isip, salita, salita, at sa gawa, gawa, at sa aming pagkukulang. aming kagulang, Dahil sa iyong salita, sa iyong salita, tinanggap namin tinanggap namin at isa sa puso sa puso ang aming ang aming narinig narinig buhat sa iyo. buwan sa iyo. Kaya naman, Kaya naman, Panginoong Jesus, Panginoong Isus, pumasok ka pumasok ka sa aming puso sa aming puso at ikaw at ikaw ay aming tinatanggap aming tinatanggap bilang bilang aming Panginoon, Panginoon, mananako, mananako, manunubos, manunubos, at aming at aming personal personal na tagapagligtas tagapagligtas mula mula sa araw na sa ito. araw na ito. Manalig ka lang, kumapit ka lang, Sa kanyang mga kamay ay huwag kang bibitaw. huwag kang bibitaw. Magliliwanag uli, nililawin, at sa iyong buhay ang pagkasindig.
at ating inulog sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Diyos Ama makapangyarihan, patuloy mong pagpalain ang mga nagtaguyod ng gawain mo dito sa Gutierrez Compound. Simula kay Sister Carmen hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit at manununto at ang mga nagsusuporta sa gawain mo dito sa dakong ito. Amen. Sila po ay patuloy ninyong pagpalain. Amen. Sugal po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala. Amen. Hallelujah. Maging yaong mga nakatunghay sa digital platforms, sa Facebook at YouTube ng Kapahayagan TV, at iba pang digital platforms, Amen. patuloy pagpalain ang bawat isa. Amen. At pagpalain basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, ang iba pang bagay na aming itinataas. Inyo pong gamitin bilang mga sangka upang ang sino mga hipoy sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Amen. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa puting papel ng kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Amen. Basbasan ang kanilang mga alay handog, ibalik sa kanila ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay namin ang iba'y lakas at sigla na galing sa iyo, Yahweh El-Shaddai. Amen. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panambitan panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghahalin kasama mo at ng Espiritu Santo iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Mangyaring ibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Itaas ang inyong dalawang kamay na walang hawak. At buong laya nating papurihan ng malakas at ating Panginoon. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay. Meron po akong itatapong special bonus mula sa ating Panginoon. Amen. At umaasa ako at nasa susunod na Lunes, kada gawain, higit na may sasama ang maraming akay. Amen. Kahit sino mga nakasay dito sa daang ito, Amen. Diyan, may magandang bagay ang darating at daging tayo. Hallelujah. Taas ang kamay. Pagtapon ko, ito na ang inyong isisigaw. Lahat ng nasusulat, tutok din ko na. Lahat ng nasusulat, tutunin ko na. Pakiulit ko ng malakas. Lahat ng nasusulat, tutunin ko na. Are you ready? Amen. Lahat ng nasusulat, tutunin ko na. Lahat ng nasusulat, tutunin ko na. Lahat ng nasusulat, tutunin ko na. And may the Lord bless us all now and always forever in the name of the Father. Father pa lamang po at tunay magpagaling. Deklarasyon ito ng pananampalataya, kaya sumampalataya tayo sa kamagay-banalang sa tatlo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give Him thanks with a grateful heart.